Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message po ninyo, Leo, napakaganda. This is great fortune. Wow. Bonggang-bongga. Pauna mensahe pa lang ninyo. Great fortune. So this could be, hindi lang ito good fortune, kundi great fortune. So parang ang laki, bongga, massive, 'di ba? Na swerte ang pwedeng dumating sa inyo rito, Leo. Kaya make sure na i-align ninyo yung energies ninyo with this energy. Tanggalin, no? Tanggalin nyo na kahit ano pa man ang mga negative thoughts ninyo, feelings, emotions, ano man yung mga negative energy surrounding you, tanggalin nyo na yan para hindi ninyo ito masabotage si Great Fortune. Okay? Para ito yung mahatak ninyo towards you. Okay? So make sure that you make sure na yung energy ninyo positibo. Okay? So, great fortune, hindi lang ito sa isang area of life ang pwedeng dumating ang swerteng ito. This could be in money, finances, trabaho, career, business, investments, relationships, family, friendship, yung mga gano'n, and other areas pa, no? Maaaring, as in, mababalot siguro kayo ngayon ng swerte talaga, no? So, what else? We have main female. Ayan. So, this could be you or this could be someone that you are going to be dealing with at this time. Maybe meron kang yung importante pakikipag-usap sa isang babae sa ngayon. Okay? What else? We have wealthy man. Wow. So, si wealthy man din, maaring meron kayo ritong transactions, no, with this person. And si wealthy man could be anyone. No, maaring isa siyang maaring siya ay boss mo, maaring siya ay asawa mo, manliligaw mo, tatay mo, 'di ba? Kapatid mo, that could be anyone. No, that could be anyone. Pero you're going to be dealing with this person at this time, since wealthy man ang title niya, so most likely yayamanin talaga ito. Maaring marami na siyang savings, maaring siya ay very successful na in terms of his money, career, and finances, maaring meron siyang business, maaring nasa mataas siya na posisyon sa kanyang trabaho, kaya talagang nakapag-ipon na, successful na sa kanyang karera, yung ganon, no? Self-care, this is a very important reminder din para sa inyo kasi baka napapabayaan nyo na yung inyong sarili, as in baka nanineglect na ninyo, no? Yung physical needs ninyo, yung ganon, yung pag-aalaga sa inyong katawan, pag-aalaga sa inyong kalusugan, maaring yan ay nakakalimutan nyo na or nakakaligtaan nyo na. Kaya importanteng reminder ito para sa inyo. It's about time na for you to do some kind of self-care. Okay? So, what else? We have forgiveness. Wow, Leo. So, kung kayo man ito, nahihingi ng kapatawaran, if you are the one who's going to apologize to someone, you're the one going to ask for forgiveness, diba? That's really very beautiful kasi makakaano kayo, tawag dito, kumbaga matatanggalan na kayo ng tinik sa dibdib. Patawarin man kayo or hindi ng taong hihingian mo ng kapatawaran, ang mahalaga, 'di ba? Ano kayo, yung kalooban ninyo kahit papaano, gagaan na rin ito, 'di ba? Kasi nakahingi na kayo ng tawad. So, pwede rin, no, na ang iba sa inyo rito, baka sa inyo hihingi ng kapatawaran ang kung sino man na nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo. So, maybe someone have done something bad, something wrong sa inyo in the past, at maaring meron na siya din lakas ng loob sa ngayon na humingi din ng inyong kapatawaran. So, pwedeng ganun yun, no? So, at maaari din, no, na siguro kung ready naman na din kayong magpatawad, then magpatawad na kayo, 'di ba? Kasi kung meron tayong pagpapatawa, 'di ba, sa puso natin, lalong mas magaan ang pakiramdam, 'di ba? Parang 'yun nga, parang yung burden ninyo, no, will be taken off,
'di ba, your shoulder, kaya mas giginhawa ang pakiramdam ninyo. Sometimes, no, even if the person is not asking for your forgiveness, sa isip mo, sa damdamin mo, nagpatawad ka na or pinatawad mo na yung mga taong nakasakit ng inyong damdamin. Ganun din yun, no? Ang gaan-gaan din ng pakiramdam. Kaya po pwedeng merong hihingi sa iyo ng kapatawaran, or maybe kusa kayong magpapatawad kahit hindi lumalapit sa inyo, hindi ninyo nakakausap ang tao, but kusa kayong magpapatawad just for you to move on na from your life. To move on with your life. Kasi baka 'di ba, bigat na kayo. May mga resentments kayo, heartache, heartbreak. No, in order for you to release them, in order for you to move on with your life, you really need to accept na and mag-forgive na para gumaan na, no, yung pakiramdam ninyo, gumaan na yung journey ninyo, kumbaga. So, we have take the next step now. Okay? So, meron kang new beginning dito, and you are going to take, siguro napagplanuhan mo na ito, maybe tapos ka na sa pagpaplano, maybe tapos ka na sa pag-strategize, maaring kasado na yung plano mo, kaya yung next step mo na ngayon is to take action, no? So maaring magsisimula ka na ngayon magsisimula ka ng mag-ipon ng kung ano mga kakailanganin mo, something like that, no? Kaya good luck sa iyo. So yung idea mo, is going to start to come to life. So we have marriage. Wow, Leo, maybe you are getting married, no? It's either kayo yung ikakasal, or baka kayo ay a-attend ng isang kasalan, baka ikaw ay maiimbitahan sa isang kasalan. So pwedeng ganun yon, no? Pwede rin kung ikaw ay ikakasal, baka si wealthy man, yung ikakasal. Baka ikaw ay ikakasal kay wealthy man, pwedeng ganun. Or baka ito si female at saka si wealthy man, baka sila yung ikakasal, baka they are close to you, baka mga kaibigan mo to or kamag-anak mo to, or isa sa kanila kapatid mo, 'di ba? At maaring sila yung ikakasal, 'di ba? So possible din 'yan. So what else? We have message. Ayan. So meron kayong matatanggap na mensahe. Pwede na ito na yung imbitasyon, no? Possible 'yan na ito ay imbitasyon na ng kasalang magaganap, no? Kaya have fun, and thank you for watching. Love and light. Namaste.